Nagsimula ang movie sa isang babae na naglalaba sa kanilang banyo, at bigla siyang nagsisigaw nang makita niya ang isang nakakatakot na matandang babae, at makaraan ng ilang araw ay inimbite si Ita ng kanyang kaibigan na si Maya para mag-hiking kasama ang kanilang mga pinsan, at habang nag-uusap sila ay nakita ni Ita na biglang nalagas ang kanyang buhok. Kinabukasan ay nagtatakbo si Maya dahil nakakita siya na may isang matandang nakakatakot sa likod ni Ita. At sa sumunod na eksena ay ipinakitang bumiyahe na sila para sa kanilang hiking, at pagkarating nila sa lugar ay nagpalipas sila ng gabi sa isang guest house. At pagpunta ni Ita sa banyo ay nakita niya ang isang nakakatakot na matanda doon, na kagaya ng nakita natin kanina sa simula ng movie, at nakita na lang siya ng kanyang mga kaibigan na tila may kumuha na sa kanyang kaluluwa, dahil nakatulala na lang siya at hindi na nagsasalita. At ilang sandali ay sinabi niya na nakakita ako ng isang nakakatakot na matandang babae na namumula ang mga mata sa banyo kanina, at natatakot na sinabi din sa kanila ng babaeng may-ari na nagpapakita nga talaga ang matandang babae na iyon sa mga dumadayo sa kanilang lugar, at nagsasagawa sila ng mga ritual upang mapaalis nila ito, at maaaring bumalik na ulit ang matandang babae dahil nagpakita na ito kay Ita, kaya't dahil dito ay nag-aya ng umuwi ang isa nilang kasama, ngunit ayaw naman ni Maya dahil alam niya na gusto talaga ni Ita na makapunta doon. Kinabukasan ay masaya na silang lumakad na tila ba wala lang nangyari kay Ita kagabi, samantala ay nakita ng ina ni Ita ang nalagas na mga buhok ni Ita, at sinabi niya ito sa kanyang asawa, ngunit sinabi lang ng kanyang asawa na wag mo nang pansinin iyan at dalhin mo na lang ang anak mo sa doktor pag uwi niya. Samantala habang naglalakbay ay biglang nahirapang huminga si Ita, kaya't nagpahinga na muna sila, at habang kumakain ang iba ay nagpunta si Ita sa isang lawa, at laking takot ni Maya nang biglang naging isang demonyo si Ita at sinakal siya nito, kaya't agad na tinulungan si Maya ng kanilang mga kaibigan, at nakita ni Maya ang isang matandang babae sa gitna ng lawa na sumanib kanina sa kanyang pinsan, at nang sabihin niya kay Ita na sinaniban ka kanina, ngunit wala naman itong naaalala, kaya't nag-aya ng umuwi ang lahat ng dahil sa takot, ngunit nagalit naman sa kanila si Ita, at sinabi nito sa kanila na ako na lang ang papanik sa ituktok ng bundok dahil ayokong palampasin ang pagkakataong ito, kaya't wala na silang nagawa kundi ang pumanik na lang din, ngunit laking takot naman nila nang makaramdam sila na parang may nagtatakbuhan at nagtatawa ng mga bata sa kanilang paligid, at nang makalayo na sila ay nakita ni Maya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa daan, at biglang sumakit ang kanilang mga tenga nang makarinig sila ng isang nakakatakot na boses nang makalapit na sila sa matandang lalaki, at sinabi ng isa nilang kaibigan na dahil kay Ita kaya't nangyayari ang mga ito, at bigla na namang sinaniban si Ita at matapos nitong magkikisay ay biglang namula ang mga mata nito, at sinabi ni Ita na papanikin ko ang bundok at papatayin ko ang sinumang haharang sa akin, at nakita nila na bigla na lang nawala si Ita at nakita din ni Maya na nakatingin sa kanila ang isang matandang babae sa di kalayuan, at malalaman natin na nakakakita pala talaga si Maya ng mga multo at mga nilalang na hindi nakikita ng iba, at nang makita niya si Ita ay sinabi niya dito na huwag ka nang tumuloy, ngunit umiiyak na sinabi ni Ita na ito na ang pinakamalaki kong alaala at hindi ko maaring iwanan ito. At pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa pagpanik sa bundok, at sa wakas ay nakarating na sila sa pinakatuktok ng bundok, at pagsapit ng gabi ay lalong lumala ang kalagayan ni Ita, na tila naninigas ang kanyang katawan at sinasaniban, at nang bulungan siya ng isang lalaking dumating ay biglang nagkikisay at namula ang kanyang mga mata na tila naging isa siyang demonyo, at pagkadasal ng lalaki ay biglang naging normal si Ita na tila umalis na ang demonyong sumasanib sa kanya, at nang magising si Maya sa gitna ng gabi ay sinabi sa kanya ni Ita sa damuhan na tumigil ka na at akin na siya ngayon, at nang sampalin niya si Ita ay bumalik na ulit ang katinoan nito. Kinabukasan ay gumayak na silang lahat upang umuwi, ngunit nawala naman si Ita kaya't hinanap siya ni Maya, at nang makita niya si Ita ay sinabi nito na nagusto ko na ditong mamuhay, at pagkahatid nila kay Ita ay nakaramdam ng kakaiba sa kanya ang kanyang ina dahil tila wala na siyang nakikita. Kinabukasan ay bigla na namang sinaniban si Ita, at pinadasalan siya ng kanyang ina sa isang pastor ngunit wala namang nangyari, kaya't isinugod na lang siya ng kanyang mga magulang sa ospital upang ipagamot, ngunit hindi naman malaman ng mga doktor kung ano talaga ang kanyang sakit, at pagkadating nila Maya ay galit na sinabi sa kanya ng ama ni Ita na kung di mo siya isinama ay hindi siya magkakaganyan, at kung hindi mo maaayos ito ay ipapapulis kita, kaya't sobrang nag-alala si Maya dahil hindi naman niya kagustuhan ang nangyari sa kanyang kaibigan. Kinagabihan ay nakita na naman ni Ita ang babaeng demonyo, kaya't lalong lumala ang kanyang kondisyon. Kinabukasan ay sinabi niya kay Maya ang kanyang mga nakikitang mga nakakatakot, at nang ipagdasal siya ng kanyang mga kaibigan ay bigla niyang sinabi na muli na naman siyang nagbalik, ngunit wala namang nakita sila Maya, at pagkatapos ay bigla siyang sumuka ng dugo at namatay.
Kaya't laking gulat ng lahat dahil sa biglang pagkamatay ni Ita, at sobrang nasaktan si Maya sa pagkawala ni Ita dahil siya talaga ang sinisisi ng ama nito, at pagkatapos ay naalala niya na bago umalis ay binigyan si Ita ng isang kakaibang bagay ng kanyang ama, at sinabi nito na itapon mo ito anak sa isang lawa doon sa mga kabundukan, at naalala din ni Maya ang nakita niyang demonyong babae sa lawa, kaya't agad niyang sinabi ang lahat ng ito sa ina ni Ita, at sinabi naman ng ina ni Ita sa kanyang asawa, na ano ba ang ibinigay mo sa anak mo bago siya umalis, at malalaman natin na ginawa pala ng ama ni Ita ang isang bagay na ayaw ipagawa sa kanya ng kanyang pamilya, at pagpasok ng ina ni Ita ay nakita nito na gumagawa pala ng kulam ang kanyang asawa, at ito pala talaga ang ginagawang business ng ama ni Ita, at kapag nalalaman niya na kinukulam din siya ay tinatawag niya ang isang tantric upang ipaghiganti siya nito, at ang tantric pala na ito ang kumukulam at nagbibigay ng isang manika sa kanya na kailangan niyang maitapon sa napakalayong lugar, at ito ang manika na ipinatapon niya kay Ita, at hindi niya alam na ang kulam na ito ay makakasama sa kanyang anak at sa kanyang ipinakukulam, at ito pala ang dahilan kung bakit biglang nagkasakit, nalagas ang buhok at nagdugo ang ilong ni Ita, ibig sabihin na karma ito sa kanya dahil bumalik ang kulam na ito sa kanyang anak, kaya't nag-iiyak ang ina ni Ita nang malaman ang lahat ng ito, at sinabi niya sa kanyang asawa na pinatay mo ang ating anak, hindi ko intensyon na patayin siya dahil ginawa ko lang ito para maitaguyod ko kayo, at ngayon ay napagtanto na ng ama ni Ita na isang parusa ito sa kanya dahil sa kanyang pangkukulam, at makikitang nag-move on na ang lahat sa pagkamatay ni Ita, at habang naglalakbay sila Maya sa kabundukan ay nakita niya si Ita doon, ibig sabihin na hindi pa din nakakalimutan ni Maya ang kanyang kaibigan na si Ita. At dito na po nagtatapos ang ating movie, mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta, ingat po palagi Lods, God bless.